ang UFO Files Released Part 4. Lalong nagkaroon ng interes ang publiko sa mga UAP dahil sa ang bagong isiniwalat ay may kinalaman sa teknolohiyang kahit militar ay wala. Inilabas ang kuha ng mga kakaibang UFO katulad ng may anyong bituin at mga kwadrado. Litrato kuha ng NASA na parang tatsulok sa kalawakan. Andyan din ang lihim na pagpupulong ng grupo ni Robert Oppenheimer sa laboratorio ng Los Alamos at ang matinding isiniwalat ng misteryosong programa ng Project Blue Book. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may inamin ng grupo ng Disclosure Foundation na magbabago sa isip ng mga hindi kontento. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba. Noong ika-11 ng Hulyo, taong 2026, inilabas ng US government ang ika-4 na batch ng declassified UAP files. Ang inilabas ay 70 bagong dokumento, kabilang ang 19 na video, ilang larawan, mga ulat ng military personnel, scientific reports, audio debriefings at iba pang dating classified records mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ilan sa mga nag-ambag ng impormasyon ay ang Department of Defense, NASA, FBI, CIA at iba pang federal agencies. Marami sa mga files ay tumatalakay sa mga hindi maipaliwanag na insidente mula pa noong mga taong 1940s. Kasama rito ang mga military encounters, radar reports, infrared videos at mga historical investigation. Pero hanggang ngayon, marami sa mga sightings ay nananatiling walang malinaw na paliwanag. Isa sa mga pinakapinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto ay ang tungkol sa isang pagpupulong na ginanap sa Los Alamos Scientific Laboratory noong buwan ng Pebrero taong 1949. Ang Los Alamos ang isa sa pinakamahigpit na high security area sa Amerika dahil doon ginagawa ang kanilang advanced nuclear research. Sa panahong ito, patuloy na nadidetect ang mga misteryosong green fireballs. Minsan ay nasasaksihan ng mga sundalo mula sa ulap. At ang pagpupulong ay para imbestigahan ang sunod-sunod na sightings malapit sa laboratorio at iba pang sensitibong lugar sa New Mexico. Kasama sa mga nagpulong ay malulupit na physicist katulad ni Edward Teller na kalaunan ay nakilala bilang ama ng hydrogen bomb at si Norris Bradbury na pumalit kay Robert Oppenheimer bilang direktor ng laboratorio. Ang pakay ng pagpupulong ay upang talakayin ang mga matingkad na berdeng bola na mas maliwanag pa kaysa sa mga bulalakaw. Ayon sa dokumento, binansagan itong green fireballs na kakaiba ang galaw. Imbis na bumagsak gaya ng normal na meteorite, diretsong pahalang ang lipad. Minsan parang nakalutang lang sa ere. Maraming eyewitnesses ang nagsabing wala silang marinig na ingay o tunog kahit malapit ang mga green fireball sa lupa. Ang nakababahala ay kung bakit ang mga berdeng bola ay palaging malapit sa mga pasilidad ng may mga programang pang-nuklear. Gayunpaman, nagtapos ang pagpupulong ng walang tiyak na sagot. Mantakin mo, kahit yung mga pinakamatatalinong nuclear scientist sa Amerika ay hindi alam kung ano ang mga misteryosong UAP. Kasama din sa mga UFO files released ay yung kuha ng STS-80 Space Shuttle mission ng NASA noong 1996. Makikita sa ilang larawan ang isang mahabang tatsulok na nakalutang sa low Earth orbit o sa ibabang banda ng daigdig. Ayon sa ilang researchers na nagsuri,
hindi sila pamilyar sa naturang bagay at wala raw ito sa opisyal na listahan ng mga lumulutang na kagamitan ng NASA malapit sa Earth. Dahil dito, muling nabuhay ang panawagan ng ilang dalubhasa na balikan at masusing repasuhin ang libu-libong lumang larawan at video mula sa mga nakaraang misyon ng NASA. Dahil para sa kanila, posibleng may mga detalyeng hindi gaanong napansin noon dahil limitado pa ang teknolohiya. At sa ngayon, katulad ng naibang videos, nananatili itong isa sa mga open UAP cases na dapat ay imbestigahan. Meron ding inilabas na 18 segundong military video ng isang kakaibang bagay na parang bituing may 6 na patusok sa dulo. Ang insidente ay naitala noong nakarang taong 2025 sa may Yellow Sea, ang dagat na nasa pagitan ng China at Korean Peninsula. Sa unang tingin, parang simpleng bitak lang sa screen ng camera ang makikitang dahang-dahang lumilipad. Pero marami ang nagpahayag ng kanilang pananaw hinggil sa nakuhanan. Kesyo isa raw itong nakakasilaw na orb kaya may patusok. Yung iba naman ang sabi ay posibleng may kinalaman ito sa optical effect o sensor artifact kaya may patusok. Ano't ano pa man ang katotohanan, nilinaw ng mga dalubhasa na walang opisyal na paliwanag tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng naturang bagay. Kaya nananatili itong isa rin sa mga unsolved cases ng UAP files. Kasama sa mga dokumento, ang 2 insidente na parehong nangyari malapit sa mahalagang pasilidad ng militar ng Amerika. Ang una ay isang kalahating minutong infrared video noong taong 2020. Ayon sa ulat, ang kakaibang bagay ay kulay maroon, tinatayang nasa 12 hanggang 15 talampakan ng taas at tila nakalutang lamang sa hangin. Wala itong kakaibang pagmaniobra o biglaang pagbabago ng direksyon. Kumbaga, nasa ere lang at nakalutang hanggang sa biglang nawala. Tapos noong 2015, may isang bagay na namataang dahan-dahang lumipad malapit sa Pantex plant sa Texas, ang pangunahing gusali ng Amerika na nagbubuo ng mga sandata nuklear. Napansin ng mga security personnel na wala itong propeller, jet exhaust o anumang malinaw na propulsion system bago ito tuluyang umalis sa lugar. At ang 2 insidente ay parehong unidentified. Bago pa man magkaroon ng 21st century UAP investigations, mayroon ng isang malaking programa ang US Air Force noon na tinawag na Project Blue Book. Nagsimula ito taong 1952 nang pangunahing layunin ay alamin kung ang mga UFO sightings ay banta sa pambansang seguridad o hindi. Ito yung panahon na sunod-sunod ang mga ulat tungkol sa mga kakaibang bagay na nakikita sa kalangitan. Sa loob ng halos 17 taon, umabot sa mahigit 12,000 ulat ang sinuri ng mga investigador ng Project Blue Book. Marami sa mga sightings ay mga eroplano lang, mga weather balloons o planeta, bituin, yung iba meteor. Pero may mga nananatiling unidentified. Taong 1969 isinara ang Project Blue Book matapos ipahayag ng Air Force na walang peligrong dulot ang mga UFO sa seguridad ng kanilang bansa. Siguro noon wala, pero ngayon meron na. Ilan sa pinakakilalang pangyayari na inimbestigahan ng proyektong Blue Book ay ang mga radar station na sabay-sabay nakadetect ng kakaibang bagay sa himpapawid ng Washington DC noong taong 1952. Bagamat nag-red alert ang pamahalaan dahil sa naganap,
Wala namang nakita at hindi nakumpirma na merong peligro. Ipinaliwanag na posibleng epekto lang ng atmospheric conditions ang na-detect. Gayunpaman, marami ang naghinala sa paliwanag na yun. Baka raw minadali lang upang itago sa publiko ang kanilang tunay na napag-alaman. Taong 1964 naman, inulat ng police officer na si Lonnie Zamora ang isang bagay na hugis itlog sa New Mexico, kasama ang mga bakas na naiwan sa lupa. Hindi rin naman ito nakumpirma. Sumunod ang Exeter incident noong taong 1965 at ang kontrobersyal na swamp gas incident taong 1966. Pero ang lahat ay unidentified pa rin. Maaaring noong panahon ng Project Blue Book ay wala silang nakitang peligro na dulot ng mga kakaibang bagay sa himpapawid. Pero sa mga natuklasan ngayon, hindi lamang peligro sa tao, pati national security. Mapapansin ang kakaibang paggalaw ng mga UFOs, katulad ng kakayahan nitong manatili sa ere ng matagal kahit walang pakpak, rotor, propeller, katulad ng ginagamit ng mga eroplano at helicopter para lumipad. May iba na bigla na lang bumibilis sa loob lang na ilang segundo. Meron pang inulat na nakakagawa ng mabilis na pagliko at biglang pagbabago ng direksyon. Walang nakitang usok, apoy o exhaust na karaniwang mula sa jet engine o rocket propulsion. Dahil dito, sinabi ng ilang eksperto na magiging banta ito sa seguridad ng isang bansa kung may grupong makakakuha sa mga teknolohiyang gamit ng mga UFO. Mantakin mo nga naman, paano kung ang ilan sa mga teknolohiyang nakita sa mga UAP ay mapapasa kamay ng isang pribadong kumpanya? Ayon sa ilang defense analyst, kung magkakaganon, malamang isa ito sa pinakamahalagang proyekto sa kasaysayan ng aerospace. Subalit wala pa ring malinaw na ebidensya na gamit ito sa militar ng mga bansa, maging sa mga digmaan ngayon, katulad ng sa Israel, sa Ukraine o kahit sa Iran. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi sapat ang simpleng paghihinala o ang mabilis ang pagsasawalang bahala sa mga UAP. Dahil kung ito ay gawa ng pribadong kumpanya o ng militar, kailangan pagtuunan ito ng pansin bago mahuli ang lahat. Siyempre nga naman, kung sino ang bansang may mas advancing teknolohiya, liyamado ito sa anumang labanan. Hiniling na bigyan ng proteksyon ang mga whistleblowers upang lubusang maisiwalat ang katotohanan. Ito ang sabi ni Representative Luna. One thing specifically, people say, we want to know where locations of craft and biologics are, right? So we know for a fact that there have been a few very credible whistleblowers that we've talked to that allege that they have information specifically pertaining to this, but they're afraid of losing their clearances. So we have talked directly to the White House. Stephen Miller is absolutely incredible on this topic. And we are providing them with a list of people that will be given immunity in that they will not have to face retribution in the future for violation of their security clearance, or in some cases maybe the Espionage Act, whatever it might be. And that will be them going to the White House, divulging what information they have, and we're following up on it. I'm not saying that I have personally seen stuff, I haven't. But what I am saying is that we are taking the information that we have received, we are handing it off. Ayon kay Congresswoman Ana Paulina Luna, nais nilang tugunan ang hiling ng marami na ilabas kung saan nakatago ang mga labi ng mga UFO at mga biologics o mga mismong labi ng aliens. Binanggit ng representative na alam raw nila na merong mga very credible whistleblowers na lumabas at nagsiwalat hinggil sa mga nakatagong crafts. Kasama dito ang isang David Grush. Isa siya sa may pinakamataas na clearance sa pamahalaan na lumabas kamakailan lang. Kung pakikinggan ang pahayag ni Rep. Luna, tila alam nila na meron pang personal ng gobyerno na gustong lumantad at magpahayag ng kanilang nalalaman. Subalit natatakot lumabas dahil sa baka tanggalan sila ng clearance o di kaya'y pagbantaan ng kanilang buhay at buhay ng pamilya.
Isa ito sa suliranin na kailangan ay tugunan. Bilang proteksyon sa mga UFO witnesses, kinakausap na ng grupong Disclosure Foundation ang pamahalaan na bigyan ng immunity ang mga whistleblowers sa mga kasong maaaring iahin laban sa kanila. Hinihiling ng grupo na bigyan sila ng political protection kung ilalabas ang katotohanan. Ito ay upang hindi humarap ang mga gustong magpahayag sa parusa ng paglabag sa kanilang security clearance o kahit sa Espionage Act. Kung mapagbibigyan ng pagkakataon, mas marami pa ang lalantad na whistleblowers at mas lalaki ang makukuhang impormasyon at ang posibilidad na matunton ang katotohanan kung ang mga UFO ay mula sa ibang planeta o baka naman gawa lang ng pribadong kumpanya. At syempre, ang pinakamahalaga ay, sa wakas, mapapatunayan na kung totoo ang mga aliens o gawa-gawa lang. Anong aral ang mapupulot dito? Ang paglabas ng ika-4 na UFO files ay lalong nagbigay interes sa publiko dahil sa mga teknolohiyang kahit militar ay wala. Inilabas ang kuha ng mga kakaibang UAP, katulad ng mga hugis bituin at kwadrado, ang litrato ng NASA na parang tatsulok sa kalawakan. Andyan din ang lihim na pagpupulong ng mga nuclear scientists at ang matinding isiniwalat ng misteryosong programa ng Project Blue Book. Upang lubusang lumabas ang katotohanan, bibigyan ng immunity ang mga whistleblowers. Subalit makatulong kaya ito o makakit lang ng mga gustong manggulo? Ang aral dito ay, the truth doesn't cost anything, but a lie could cost you everything. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.